umpisa na po tayo, mga bata. Upo na po. Balik na po. Ngayon, mag-aaral. Ay, Charis. Hey, good morning po sa lahat. Ang hina naman. Good morning. Good morning! Ayan. Praise God. Amen. Kuya Robert. Beta. So, umpisahan na po natin ang ating part 1 ng program natin na to. Inaanyayahan ko po ang lahat na tumayo. Ayan. Tayo po tayo, children. Tayo po. Very good. Ayan, bago po tayo mag-umpisa, syempre kailangan po muna natin umpisahan sa panalangin. Tawagin po natin si Tito Robert para sa ating opening prayer. And atin ang ating Panginoon. Amen. So, ay ako na pala. Okay, bago po yan, ako po ay mag-aalay ng isang kanta muna. So, pwede na po tayo umupo. Yung mga may alam ng kanta, sumabay po, lalo na yung mga bata. Okay. Wait, pause. Charis. Kulang ang volume. Ayan na, totoo lang po. Yung mga kanik, paano kaya? Sabay po tayo. Oh, holy night, the stars are brightly shining. It is the night of a dear Savior's birth. Long lay the world in sin and never pining till He appeared and the soul felt its worth. A thrill of hope, the weary world rejoices, for yonder grace a new and glorious morn. Fall on your knees, all hear the angels' voices. Oh, night divine, oh, night when Christ was born. Oh, night divine, oh, night, oh, night divine. Oh, holy night, the stars are brightly shining. It is the night of a dear Savior's birth. Long lay the world in sin and terror pining till He appeared and the soul felt its worth. A thrill of hope, the oh, hear the angel voices. Oh, night divine, oh, night
natin umpisahan ng lahat, tayo po muna ay magkaroon ng ating welcome remarks. Tawagin po natin si Brother Carlo. Yun good morning po sa lahat. So mga dalawang oras po yung welcome remarks. Wala pa naman sila sila Sir Warlito. So yun. So I would like to welcome po yung mga bisita natin dito sa ating sambahan sa ating annual Christmas party po. Kay Ma'am May po, yung bisita po ni si Ma'am Cecily, yung kapatid po ni Kuya Robert. Angkan po ng Lopez family. Geneva family. At Sawi family. Ay, sorry, hindi ko pala nabanggit. Sa Tariaga family. At of course, sa ating buting pastora, sa Benevides family. So yun, nung ginagawa ko ito kaninang madaling araw, kaya napuyot po. Bilang pambungad po pala, no? Ay, sorry. Wini-welcome ko po kayo lahat ngayong umaga po. Salamat po at kayo nakadalo. At bilang pambungad po, I just like to share lang ng isang biblical wisdom na napulot ko ngayong taon. So, yun. Ang pinakasigurong biblical wisdom sa lahat na napulot ko ngayong taon is yung make the Lord Jesus Christ our number one priority. Opo. So, I have been in a lot of downfalls po sa buhay. And the sad part is, kino-question ko na si Lord na, Lord, bakit ganito? Lord, bakit ganun? Mahal mo ba talaga ako, Lord? Bakit kailangan kong pagdaanan lahat ng mga bagay na to? Ang drama no? But mga kapatid, when I come to realize na hindi tayo bibigyan ni Lord ng mga problema hindi natin kaya ni overcome. Amen. At sa pagpapatuloy ko pong paglalim sa salita ng Panginoon at naging priority ko siya sa aking buhay, lahat po ng katanungan ko ay nasagot ng kanyang mga salita. Yun po. I always remember po the day that I don't have the things that I have right now. So alam po ng aking spiritual family kung paano po ako nagsimula. I have, wala akong trabaho, kamamatay ni AirPods. So bumalik ako ng Baguio na walang-wala po talaga. Pero nilaban lang ko po ng Panginoon. Amen. Sa kabila ng pagod ko po at sakripisyong ginagawa po para sa aking pangarap, sa aking craft, no? Para bagang walang nangyayari. Ang hirap na, wala na akong makain. Siguro sabi ko na lang pag wala akong makain is fasting. Yun na lang po yung yung way ko para maging positive pa din yung araw ko, ganun po. So hanggang wantong din sa puntong susuko na ako. But the Lord speaks to me during those times po, no? At ang sabi niya sa kanyang mga salita, ito po talaga yung tumatak sa akin na hindi ko makakalimutan. Sa Isaiah 41:10, ang sabi niya po, do not fear, for I am with you. Sabi niya. Uy, ang ganda naman, sabi ko. Kasama ko pala Panginoon at huwag akong matakot. Do not be dismayed, huwag kang maggumalihanan. For I am your God. Ako ang iyong Panginoon. I will strengthen you and help you. I will uphold you with your righteous hand. Ang sarap naman pakinggan, sabi ko. Lord, baka bukas mayroon ng lechon sa lamesa. Sabi ko. Then, from that day forward, I never questioned the power of the sovereign, the living Lord. At unti-unti kong provide ni Lord ang mga pangangailangan ko. At unti-unting naging daluyan po ng pagpapala para po sa iba. At unti-unting sinasakayos din po ng Panginoon ang buhay ko.
At ang isang ano po, maiwan ko po is pag priority po natin si Lord, ipapriority niya po tayo. Ang sabi ko po dito, always put our 100% trust to God and make Him our number one priority. To God be the glory po. Praise God. Thank you so much, Brother Carlos, sa pag-share ng iyong testimony. May we call on Brother Robert again para sa kanyang testimony. Ay, parang volunteer, ha? Volunturo. Medyo haba-habaan mo hanggang dumating ang ating pinakamamahal na MC, ha? Sige. 2 hours. Sino na pong gustong makita si Lord? Ayun, nandyan na sila, oh. Yay! Sa wakas. Disconnected. Na-disconnect na tuloy. Ayun po. Nandito na po yung Another Lopez family. Hello! Ayun na. Pasok. Muna kayo nandun kayo mga... Ayun. Bago ko po simulan, may tanong lang po ako sa inyo. Naniniwala ba kayo na may plano ang Panginoon para sa inyo? Ayun. Way back 2017 po kasi, nagkaroon po ako ng flat screen TV. Yun o. Sana TV all. po, TV. Tuberculosis. TV. And ilang araw po ako sa hospital nun. Yun yung first na... oh, color red po. Yun po yung first na pinalo po ako ni Lord. Kasi nga, pasaway po tayo. At dahil sa matigas ang ulo ko, pinukpok po ulit ako. Kaya ako po natanong sa inyo kung sino ang gustong makakita sa inyo sa Panginoon. Kasi 2018 po ata yun, nung muntik po akong mamatay sa dagat. Kasi sa Lingayen po yun, alas 10 ata ng gabi yun, napasarap sa inuman. Tapos, syempre, pagkatapos ng inuman, langoy-langoy, ayan, punta po ako sa dagat para lumangoy-langoy. Hindi ko po namamalayan, hindi ko na nakikita yung City Hall ng Lingayen kasi katapat ata yun ng City Hall eh, hindi ako nagkakamali. That time, parang palalim ng palalim na hindi ko na nakikita yung City Hall. Tapos, ayun na nga, nalulunod na si Berto. Tapos, siyempre, sa sobrang kaba, akala ko nakatapusan ko na po yun. And, siyempre, sa sobrang takot ko, bigla kong sinigaw yung pangalan ng Panginoon. Sabi ko, Jesus! Tulungan mo po ako. And pagkasabi kong Jesus na ganyan, bigla akong may natapakan na buhangin sa ilalim. Yun yung parang nagbigay sa akin na ng tulong para makapunta sa Pampang. Pero yun, sunod, parang nahihila pa rin ako papunta sa malalim. And doon ko po na-realize na siguro nga may plano pa ang Panginoon para sa akin. And
nag-pray po ako na sana may tao na magmahal sa akin at tanggap Yun, oh. kung ano yung meron ako. Yun o. And itong tao na to, ito yung parang Yun, gumago oh. sa akin. Is. Yun o. Binago niya po yung pagkatao ko. Binihisan niya po ako. Kasi dati, parang hindi ako tao eh. And sobrang thankful po ako sa Panginoon kasi araw-araw na may nagtatama sa pagkakamali ko. And meron pa nga yung time na kumain kami sa restaurant. Si Mrs. kasi, pagbigay ko bibigay ng tip. Nagugulat siya minsan yung mga binibigay niya ng tip nawawala. Siyempre, talagang matigas ang ulo ko at saka pasaway ako. Kinukuha ko yun. Nagtataka na lang siya. Bakit may pera ako sa bulsa? Hindi niya alam. Kinuha ko pala ng tip na binigay niya. Ayun. Tinama na naman tayo doon ng asawa natin. And, kaya po, patuloy rin po ako sa pananampalataya na sa araw-araw ay baguhin po pa rin po ako ng Panginoon. Yun lang po. Thank you po. Amen. Amen! Magandang umaga po sa ating lahat. Pasensya na late kami. May punishment. So ayan, pwede pa natin palakpakan ulit si Kuya Robert para sa isang testimony naman. Sadyang nga po na ang Diyos natin ay Diyos ng second chance. Amen? Minsan third chance, fourth chance, huwag lang natin sagadin. Ano? Anybody else na gusto pong mag-testimony pa? Gustong i-share kung paano po siya binago ni Lord, paano niya nakilala si Lord? Anyone? Sige po, welcome po kayo. Yay! Palapakan natin si Lakini. Hello po. Ako po ay Atmi Sheila May. Good morning for all of us. I would like to share you about what is actually happening to me before. Actually, year of parang nakapagtapos po ka ng pag-aaral ko is actually rough road for our career book. So maraming mga pagsubok na dumaan po sa atin. Hindi lang po sa aking buhay, pati rin po sa love life ko po. Yes! Pero I would like to share to you kung paano ko parang pumunta kung anong meron ako ngayon. And paano ko nasimulan yung sarili ko. Year of that my career po is rough road po ako noon. I just also question myself. Parang, bakit ganito yung career ko sa buhay? Hindi ako umuunlad. Parang, bakit ganito? Kasi, actually, that time po is, meron po yung si Sheila Minon. Parang, kan po kami, give and take po kaming dalawang magkapatid. Ganong meron siya, kung anong meron ako, binibigay po namin sa isa't isa. Yan. Yan din po yung parang yung, of course, parang pagsubok ba? Of course, that time po, yung kapatid ko po yung may trabaho nun. Call center agent po siya. Ako walang-wala as in. Sabi ko nga, wow, nakapagtapos ka ng pag-aaral. Nakapagtapos ka ng masters mo. Ano ka ngayon? Nga, karang ganon. Nga ka ngayon. Tapos, of course, nakikita ko yung mother and father ko, they're actually struggles too much. Meron po naman po kaming mga kapatid. Kaso, meron po itong isang kuya ko, pagdasal po natin yung kuya ko, actually. Kasi that time, nag-abroad po siya. Para binigay po lahat-lahat ng whole family ko po yung support po sa kanya. Pero ang kaso ang nangyari po, nalihis po siya ng landas actually. Nagkaroon po yung time na naging struggles kami sa buhay namin na hindi siya nagpapadala ng mga parang sustento po ba? So parang ako po yung nakapag-isip na parang, Lord, kahit ano pong trabaho po sana, meron po yung time na pumunta po kami sa Kwan. Pumunta rin po kami ni Sheila May po. Kung saan po kasi ako, doon din po siya. Pumunta kami Iloilo City. Yan. Akala namin maganda ang buhay. Pala na-scam kami. Siguro that time, parang doon ni-realize ni Lord sa akin na hindi lahat is makukuha mo agad.
Parang gano'n. Tapos meron yung faith na parang ayaw ko na, mag-give up na ako. Parang asan ang Lord? Diba? Asan si Lord? Wala naman. Gano'n. Kaya sabi ko, no ba yan, pumunta kami, please come naman. Sabi ko. Pero that time kasi, sabi ko, parang nakita ko parang tihado na po kasi kami dito sa Iloilo. And I pray na, parang naghihiya rin kami sa family namin kasi imbis na tumulong kami, kami pa yung binibigyan ng pera, pinapadalhan. So I pray to the Lord na, Lord, I come back to you, Lord God Almighty. Parang tulungan niyo po kami na makabalik po sa whole family po namin sa Baguio. And there's is a sign. That time po is parang graduate po ako ng master's ko po that time. So parang sabi ni Lord, ito na yung sign. So na, awa ng Panginoon naman, nagpaalam kami sa boss namin na parang, para pupunta po kami, balik po kami sa Baguio. It is because parang graduation ko na po ng master's. Awa ni Lord, pumayag naman po siya. So, kung tumalik po kami dito po sa Baguio, parang ang saya-saya ko po actually. Ang saya-saya ko po kasi nakita ko na naman po yung core family ko. Sabi ko nga, kahit walang-wala kayo ng family niyo, basta importante, buong-buo pa rin kayo. At meron magbibigay sa inyo, parang merong bibigay si Lord na instrument po para bumalik ka sa Kanya. Of course, that time po, that was yung adik ko, si Sheila May po. Kasi talagang wala ako sa landas actually. At saka of course, nung bumalik po kami dito, of course, struggle ko rin po talaga yung kuya ko kasi as in walang-wala. Nagturo po kami, parang awa ng Panginoon, nagturo po kami sa English, parang mga Koreans, ganun po yan. Parang nagkaroon po ng alopecia yung nanay ko, nawala po siya ng hair. Nakita po yan ng kapatid ko. Of course, that time struggle din po, parang naiiyak din po ako sa sitwasyon na yun. Sabi ko, Lord, ano ba to? Tama na, parang nakakaiyak naman na, tama na, parang pinagdasal ko, Lord, sana yung pangarap ng nanay ko, makapasok ako sa hospital na to, sana po ay parang ibigay nyo na po para sa amin po. Awa na Panginoon, that time is pandemic. Yan po, nagkakandaalisa na po lahat ng mga empleyado. Ang dami pong ng mga nagkahasang career. Lord God, in praise po, nakapasok po ako sa Benguet Chen. Yes. Kaya ngayon po, sabi ko nga kay Sheila, ang palagi kong turo, of course, nung pumunta po sa amin, si Che, na parang nalulula siya. Kasi sabi niya, parang yung pagkain kasi noon sa kanya, is parang sa amin kasi talagang give na eh. Of course, kami nga ibalot ng kankanay, di ba? Kami mga igurot, gave lang ng gave. Di siya kasi, lumaki siya na parang hati lahat ng ulam, pulilit na nga lang, hatiin pa ng 4. Oo, ganon. Hatiin ng 4. Pero nung pumunta na po siya, nalula siya. Nahihiya pa sa kumuha. Ganito, ganyan. Sabi ko, hindi. Parang ibahay mo na yung sarili mo sa amin. Sabi ko. Ibahay mo kasi, the more blessings you give to other people, the more blessings comes to you. In God's grace naman po. Kaya yun po yung palagi ko pong turo sa kanya. Kaya minsan kapag nahihiya po siya, until now, nahihiya siya sa akin. Kaya sabi ko sa kanya, babalik din niya ng doble sa akin. In God's grace po, yun po ay babalik po sa akin. At saka maging maganda na rin po relationship ko po kay Lord. Jesus' name. Thank you. Amen! Palakpakan natin si Lord sa buhay natin ngayon. Grabe no, parang kapag usapang pamilya talaga no, nakaka-touch. Amen! At dahil usapang pamilya, ngayon po, inanyayahan ko po lahat na panoorin itong simpleng video presentation po regarding sa isang pamilya na nabuo dito sa lugar na to. Amen? So balikan po natin, magbalik tanaw po tayo dito sa mga pictures and videos na nakolekta po natin. At itong mga pictures na to ay isang ebidensya, saksi kung paano po ba nagsimula itong simbahan na to at ano po bang klaseng pamilya yung nandito? Ano po? Pwede? Iyan na. No, this is Galaga. Tropic eh. Hati-hati. Inuulam natin yan, di ba? Oo. Madami ganyan. Sa baba.
Ayan. Ready, play. And in behalf of the church, we would like to thank you and bring the praises all to the Until you Lord. stop breathing, till you stop bleeding, until your heart stops kick drum beating. When it's hard times, when it's long days, and the enemy is right up in your face. When your back's against the ropes, and you're feeling all alone. Keep fighting the good fight. Keep letting your light shine. 'Cause I'm never gonna leave you, always gonna see you through to the other side. Keep fighting the good, fighting the good, fighting the good fight, good fight. Even in the roadblocks, even through the rough spots, when you're feeling you give it all that you got, I'm with you in the next step, giving you the next breath. I'll be the voice saying you're gonna make it. When you're out there on your own, you are never alone. Keep fighting the good fight. Keep letting your light shine. 'Cause I'm never gonna leave you, always gonna see you through to the other side. Keep fighting the good, fighting the good, fighting the good fight, good fight. Just keep on singing and keep on dancing. Joy will be your bell, and my love will be your anthem. And you may never know what your tomorrow holds, but you can know that I am holding your tomorrow. Keep fighting the good fight. Keep letting your light shine, yeah. Keep fighting the good fight. Keep letting your light shine. 'Cause I'm never gonna leave you, always gonna see you through to the other side. Keep fighting the good, fighting the good, fighting the good fight, good fight. Fighting the good fight. At mapapansin din po ninyo dun sa video na yon, bakit parang mas maraming picture sa labas kaysa sa church? Napansin niyo yun? Alam niyo kung bakit? Kasi ang church, hindi po itong kwadradong lugar na to. Amen? Ang tunay po na church ay yung mga tao, tayo po mismo. At hindi po natin dapat kinukulong si Lord sa loob lamang ng church na to. Amen? Ang tawag dito, church building. Sabi niyo nga, church building? Amen. Pero ang tunay na church, tayo po yun. Kaya pwede po natin makasama, pwede po tayong sumamba kay Lord kahit saang lugar po tayo. Kasama natin ang Diyos. Amen! Sino po ang handa ng sumamba sa ating tunay na Diyos? Amen! So maaari po ba na tumayo na po ang lahat? Ilaya ko po bawat isa na tumayo at ihanda ang inyong mga sarili upang tayo po ay makapagpuri sa ating Panginoon. Sister Sheila? Thank you. Praise God! Bago po tayo mag-umpisa, sabihin nga po muna natin, Hallelujah! 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 Lahat? Okay, isa pa. Happy birthday, Jesus! 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 Amen! Palakpakan! Palakpakan natin ang ating Panginoong Jesus. Yan. Bago po tayo mag-umpisa, nanyanyahan ko po ulit tayo upang manalangin. Let's close our eyes. Heavenly Father, we lift our hearts
in praise and worship to you. You are the King of glory, holy and mighty, Panginoon ko. You are also faithful through every generation. Lord, truly we rejoice in the miracle of Christ being born. We praise you for the humble manger, for the light of the world entering our darkness, and for Emmanuel, Lord God is with us. Lord Jesus, we worship you, born of a virgin, wrapped in swaddling clothes, yet crowned with all authority in heaven and on earth. You came not in splendor, but in humility, bringing hope to the weary and salvation to all mankind. Lord, receive our praise, our worship, and our adoration. May our lives forever proclaim the good news. Christ is born. The Savior has come. Let's all say amen. Hallelujah. Let's lift our voices to the Lord. Joy to the world, the Lord is come. Let earth receive her King. Let every heart prepare Him anew. And heaven and nature sing, and heaven and nature sing, and heaven and nature sing. Come on, let's clap our hands to the Lord. Let's lift our voices. Joy to the world, the Savior reigns. Let all the songs in glory, from fields and floods, from fields and plains, repeat the sounding joy, repeat the sounding joy, repeat the sounding joy. He rules the world with truth and grace, and makes the nations free. The glories of His righteousness, and wonders of His love, and wonders of His love, and wonders of His love. Amen. Woo! Amen. Hallelujah. Let's continue worshiping our dear Lord. Come on, church. Lift up your voices. Angels we have heard on high, sweetly singing o'er the plains, and the mountains hear reply, echoing their joyous strains. Church. Gloria in excelsis Deo.
Alright, church, before we end, let's sing this one last song for the Lord. I want everybody to sing. Come on. This is our guys' birthday. Diba? Oh, come, all ye faithful, joyful and triumphant. Oh, come ye to Bethlehem. Clap your hands. Come on. Come and behold him, born the King of ages. Oh, come, let us adore him. Oh, come, let us adore him. Oh, come, let us adore him, Christ the Lord. Yes, church, let's adore our Christ Lord. He's the reason for the season. God, oh God, light of light, Lord, He arose the Virgin's womb. Very God, begun and not created. Oh, come, let us adore Him. Oh, come, let us adore Him. Oh, come, let us adore Him, Christ the Lord. Sing choirs of angels, singing exaltation. Sing, all ye seated saints of heaven above. Glory to God in the highest. Oh, come, let us adore Him. Oh, come, let us adore Him. Oh, come, let us adore Him, Christ the Lord. Lord, we bring Thee, born this happy morning. Jesus, to Thee be all glory given. Word of the Father, now in flesh appearing. Oh, come, let us adore Him. Oh, come, let us adore Him. Oh, come, let us adore Him, Christ the Lord. Amen. All right, thank you, everyone. Let's just have like a quick prayer. Lord Jesus Christ in heaven, again we thank you that you are born, Father God. Thank you for all the sacrifices that you have done in order for us to be saved, Panginoon ko, sa aming mga kasalanan. Panginoon ko, maraming salamat at nakilala ka namin, Panginoon ko, and you have given us the opportunity, Panginoon ko, na mahalin at sambahin ka, Panginoon ko. Salamat po sa buong taon na to na pinagkaloob niyo po sa amin, Panginoon ko. Salamat sa lahat ng kasiyahan, salamat sa lahat ng struggle, Panginoon ko. Salamat sa lahat ng pain, Father God.
and all the learnings, Panginoon ko, na natutunan namin sa inyo, Panginoon ko. Lord, I pray that this day, but not only this day, Panginoon ko, every day, Father God, that we will stand tall, Panginoon ko, in front of you, that one day, Father God, that pag nagkita-kita na po tayo, Panginoon ko, that I pray, Father God, each one of us, Panginoon ko, ay makakarinig, Panginoon ko, na sasabihin niyo sa amin, Panginoon ko, well done, my faithful servant, Panginoon ko. Thank you so much for everything. We lift up your name, Panginoon ko, and we lift up everything that we are about to do, Panginoon ko, hanggang pagkatapos. Pakaingatan mo po kami palagi, Lord. And in Jesus' name we pray. Amen. Hallelujah! Hallelujah! Okay pa ba kayo? Pwede ba nating palakpakan ulit si Lord? Yung pinaka-the best na palakpak. Isipin nyo, ang sineselebrate pala natin, hindi lang basta-basta birthday. Hindi lang basta-basta birthday ng kapitbahay namin. Birthday po yun, Nino. Sino may birthday? Yes! Grabe, tapos yung palakpak nyo hanggang dito lang. Isa pa! Malakas sa palakpak! Grabe, no? So, unti-unti yung ginagawa natin kasi ngayon is parang unti-unti natin na iniintindi ano ba talaga ang Christmas? Ano ba yung sineselebrate natin ngayon? Ano po? So, hindi lamang ang Christmas, hindi lamang po yan tungkol sa isang bata na pinanganak sa manger. Oo, nandun na tayo. Yun talaga yung concept niya. Pero hindi lamang po yung doon nagtatapos. Ano po? Higit pa doon ang mensahe ng Christmas. At isa po doon, pinaka-importante po na maunawaan po natin, ano po? Merong Diyos na nagkatawang tao, bumaba sa lupa. Ano po? Bakit siya nagkatawang tao? Para maabot kanya. Amen! Yun talaga yung gospel ng Christmas. Amen! Hindi lamang basta may pinanganak. Hindi lamang dahil kay Santa Claus. No. Amen! So dahil po dyan, mas unti-unti po nating intindihin kung ano po ba yung Christmas. At inaanyayahan ko po si Sister Bernadette, ano po, para magbahagi na kahit maikling exhortation and ipag-pray na rin po yung tithes and offering natin. Ayan, mapagpalang araw po sa ating lahat. Batingin nga na po natin yung mga ating katabi na mapalad ka dahil nandito ka ngayong araw. Alat ka, nandito ka ngayon. Hallelujah! So kanina pa po natin naririnig yung family, yung Jesus, celebration, gano'n, di ba? Kung pinanganak si Jesus, hindi ba po natin alam kung ano or exact date ng kapanganakan ng Panginoon Jesus. Pero alam po natin for sure na pinanganak siya para sa atin. Amen? So, sabi nga po sa John 3:16 na sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan, kaya't ibinigay niya ang kanyang kaisa-isang anak upang sinumang sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. So, what's behind this verse talaga? Na, yes, alam natin na binigay ni Lord yung anak niya para sa atin, sa mga kasalanan natin, para tayo'y mapagawalang sala. Pero, bilang isang magulang, di ba po, mahirap na ibigay lang natin or mawala lang agad yung mga anak natin. So, si God, mahirap po yun sa kanya. And, bakit po okay lang na ibigay si Jesus? It's because it's because but we always hear na it's better to give than to receive. God says, He gave His Son para po i-fulfill or there's a fulfillment, there's a joy or there's a gratefulness in our heart na nakakatulong tayo or nakaka-bless tayo. So God gave Jesus for us to be blessed. Amen.
Sabi po sa Jeremiah 32:27 that I am the Lord, the God of all mankind. Is anything too hard for me? Amen. Amen. Line in mode. Mic check. Ulitin ko ba? Jeremiah 32:27. I am the Lord, the God of all mankind. Is anything too hard for me? Walang mahirap sa Panginoon. May pagkakataon lang po na mahirap sumunod, mahirap makinig sa mga payo niya. Pero pag inuna po natin yung Panginoon, lahat po ng plano niya po, the promises of God, susunod. Naniniwala po ako na hindi aksidente na nandito po kayo lahat. At takot ko po ang Panginoon dahil nakapakinig po kayo ng kanyang salita sa araw na to. So, a short testimony lang po. So, we give the Lord with joyful and grateful heart. So, as we honor God with our giving, we trust Him for every blessing that we receive. This month po talaga sobrang grabe po yung mga financial namin dahil sa mga activities ng mga bata. At si husband lang po yung nag-work sa amin. So, grabe po yung mga gastusin. Pero doon po namin napatunayan kung paano kumilos si Lord financially, that He is a great provider. Nagugulat na kami, bigla na lang napaprovide yung ganitong gastusin. Nakakapag-ipon kami to bless others. Why? Kasi andun po yun sa puso na. So, tapos pa kami sa era na kami po yung nag-receive. Ngayon po, bilang kaming mag-asawa, gusto po talaga namin mag-bless. At ganun po pala yung feeling na ginawa ni God kung ibigay niya si Jesus Christ sa bawat isa. For us to be blessed. Yung may galak lang sa puso. Yung gusto mo lang sila mapasaya. Yung gusto mo lang silang mag-enjoy. And we are thankful kasi indeed God is so faithful even though we are not. And yun nga po, kung kaya tayong i-bless ni Lord this year, or binigay ni Lord lahat ng pangangailangan natin this year, is there anything too hard for the Lord for us to be blessed the next year? Diba po? And ngayon po, this is the moment, this is the time na we worship God through giving. We give back God yung mga blessings na na-receive natin this year. So may we ask na dumukot po tayo sa ating mga bulsa, sa ating bag, na yung bukas sa puso, yung gusto mong, Lord, ito po yung itatanim ko. Itatanim ko, ibabalik ko para sa'yo. Dahil sa mga pagpapalang pinagkaloob mo sa akin, totoo ito. Ay ba? Ready na po ba? Nakadukot na po ba kayo? Okay. So, taas po natin yan. Taas po natin yung mga i-tithes or in-offering natin. And let us pray na for these tithes. Yes, Heavenly Father, O God. Lord, we thank you, Father God, for this day that you have given us. Thank you, Father God, for the life of everyone, Panginoon, for the blessings, for the provision, and for the good health, Panginoon, that you have given us. Lord, you know, Father God, the hearts of each and every one, Panginoon. Lord, as we give, let this seed, Panginoon, be a good seed, Father God, for the expansion of your kingdom, Panginoon. Lord, na hindi po kami nangihingi ng kapalit, Panginoon, bagkus, Lord, gusto lang po namin na makilala ka pa lalo. Mas gusto pa namin, Panginoon, na sumunod sa'yo, na gusto po namin, Panginoon, na makilala ka pa, Panginoon.
Lord, maraming salamat, Panginoon, sa pagpapala na pinagkakaloob mo sa bawat isa. Father God, bless the works of our hands, Panginoon. Lord, saan mo po kami pumunta, Panginoon, kami po ay maging pagpapala, Father God. Lord, saan mo po kami dalhin, Panginoon, ikaw po yung makikita. Lord, maraming salamat sa marami pang paparating na pagpapala at pagkakaloob mo sa bawat isa, Father God, na ikaw po, Panginoon, ang magiging daan, Father God, na makapag-reach out pa kami ng maraming kaluluwa. Lord, maraming salamat, Panginoon, sa tiwala mo, Panginoon, sa bawat isa. Na sabi mo po, Panginoon, na mapagkakatiwalaan kami sa maliit, Lord, mapagkakatiwalaan kami sa malaki. And Lord, we are ready for that big. Amen, Lord. We thank you, Father God. We give to you all the glory. In Jesus' name we pray. Amen. Doon na daw, Tito. Doon na daw pupunta dyan. Okay, sige. Sige, magbigay po tayo, amen, ng may galak. Amen! Hallelujah! Sino nang gutom? Amen! Ito to. Amen! Gutom na po ba tayo? Hindi po ba namin na-inform na magpa-fasting tayo ngayon? Di ba? We don't live by bread alone, sabi ng isang verse. So bago po natin pakainin ang ating physical na katawan, ihanda po natin ang ating mga sarili sapagkat tayo po muna ay kakain ng mga pagkain espiritual. Okay lang po ba? Amen! Alam nyo, ganito yun eh. Kung ang isang tao, halimbawa ako, hindi ako kakain ng isang araw, kaya pa? Kaya. Dalawang araw, kaya pa? Tatlong araw, Kaya. isang linggo, Wala na. walang kain, walang tubig, kaya? Hindi. Yun yung physical na katawan natin. Manghihina at eventually mamamatay ang katawan na yan. Amen? Ganun din po sa spiritual. Kapag hindi po natin napapakain itong spiritual po natin, mamamatay po yan. Kaya kung tutusin, hindi talaga sapat na once a week lamang po yung pakikinig po natin ng salita ng Diyos. Amen? So samantalahin po natin itong pagkakataon na to na makakain po tayo ng pagkain spiritual. Sinayang ko po ang ating senior pastor, ang ating head pastor dito sa ministry na to, si Pastor Chofilo Benavides. Tayo po ay mananalangin. For that,
So basahin ko lang po sa book of Isaiah chapter 7 verse 14. Sabi po ng Panginoon, "Therefore, the Lord Himself will give you a sign. Behold, the virgin will be with child and bear a son, and she will call His name Emmanuel." Blessed be the reading of God's Word. Mag-pray po tayo. Heavenly Father, we give you honor, we give you the praises, we give you the worship, O God, that you alone deserve. Maraming salamat po, Ama, sa pagkakataon pong ito, Panginoon. Napakaganda po nung patotoo ng inyo pong mga anak, O God. Indeed, dear Lord, everything na aming pong nararanasan, ipinagkaloob po ninyo, Panginoon, ng buong taon na ito, O God, ay galing po sa inyo, Lord. And we bring you back all the glory and all the honor, O God. And ngayon po, Panginoon, magtatapos na po ang 2025, and we are very excited, dear Lord, for the coming year. And ngayon nga po, Panginoon, ang buong mundo ay nagsiselebrate, O God, ng Christmas, dear Lord. Pero marami rin po, Panginoon, na namimiss po nila, O God, ang tunay na kahulugan at selebrasyon po ng season na ito. And I pray, Father God, this morning, may you minister to each one of us, dear Lord. Kayo po, Panginoon, nawa ang magbigay ng pangunawa po sa amin. Ang tunay na kahulugan ng pagdiriwang na ito, hindi galing sa tradisyon na aming nakasanayan na, kundi galing sa inyo pong banal na salita. Kaya maraming salamat po, Panginoon, sa umagang ito. We just wanna bring you back all the praises, O Lord. Thank you for the songs that we have sung, Father God. Thank you, Lord, for the testimonies of our brethren. And this time, dear Lord, O God, we wanna hear from you, O Lord. Mangusap po naman kayo sa amin at makita po namin, Panginoon, ang tunay na kahulugan ng Pasko ayon sa inyong salita, so that we can celebrate even more, a more meaningful Christmas sa aming mga pamilya, Panginoon, ngayong darating po, Panginoon, na Kapaskuhan. Kaya maraming salamat po, Ama. Purihin po kayo. Ito po aming samo, ito po aming dalangin. In Jesus' mighty name we pray. Lahat po yung magsabi ng Amen. Palakpan nga po natin ang Panginoon ng malakas. Yan, sige, makaupo na po tayo. Lumalamig na. Ayan, so blessed Sunday morning mga kapatid. So kanina, welcome na po tayo ng ating pong kapatid na si Tito Carlo, soon to be abogado ng Truthful Gospel Ministries. Amen. So kanina, na-welcome na po lahat. Yung hindi na lang po na-welcome, ang gusto kong i-welcome. Ayan, so pinaulakan po tayo ngayong umaga. Tagal na nating kaibigan na ito, si Pastor Marvin. Palakpan naman natin si Lord. Ayan, mamaya po, abangan ninyo. Pasasayahin tayo niyan. At hindi nabanggit kanina yung kaibigan ni Kuya JF. Ano pangalan ni ate? Jump po. Yan, si Ate Jam. Palakpan naman natin si Lord. Welcome. And sino pa? Si Kuya Alvin. Yan. Welcome. And the rest, wala na po akong nakalimutan, no? Lahat na welcome na. Princess. Ayan, si Ate Princess. Palakpan naman natin si Lord again. Thank you, mga kapatid. Thank you for joining us. Kanina, welcome. Salamat po sa mga nag-effort ng ating, yung kanina napanood nyo pong video, ginawa ni Tito Warren. Yun yung highlight ng 2025. Yan, thank you, Tito Warren, sa effort. Yun yung highlight. At isa sa mga highlight po doon, yun nga yung wedding of the century. Ayan, yung kasal po nila Tita Sheila at ni Tito Robert. No? And aside from that po, no, although tayo po ay maliit pa lang pong simbahan, isa rin pong highlight, yung pinakita ni Tito Warren sa video, yan po nakita nyo sa likod na pre-provide ni Lord, kaya nagkaroon po tayo ng storage room, may CR po tayong wash area. Amen? Palakpan na natin si Lord. And syempre, yung isa nga po, yung mga family bonding na natin,
and yung mga patotoo po ninyo na i-share po kanina. Of course, hindi po lahat nakapag-share, but I believe lahat po ay may kwento na ginawa ng Panginoon sa buhay niya. Amen? Amen. Ayan. So ngayon po, medyo kinakalabit ako nito Inom ko lang muna po Huwag kayo magagalit Kinakalabit niyo yung pa ako Ayan. So ngayon po, syempre Pasko, Merry Christmas po sa inyong lahat. Amen. Maligayang Pasko. Yan. Kasi sa ibang bansa, ang tawag nila, Happy Holidays. Totoo naman kasi bakasyon, pero nami-miss na kasi po yung essence ng season na to. Kaya nung naging presidente po si Donald Trump, yan, thank you Tito Warren, binalik niya po ito. Sabi niya, we don't greet Happy Holidays, we bring back Merry Christmas, sabi niya. Kaya yan po ang greeting sa Amerika ngayon. So ito po umaga mga kapatid, ano po ba ang sineselebrate po natin? Ito po ay prophecy ni Prophet Isaiah na meron daw pong senyales. Kasi nga po, ang mga Hudyo, ang mga Israelites, inaantabayanan po nila yung kanila pong tagapagligtas. Sabihin nga ninyo po, tagapagligtas. Tagapagligtas. Yan, Omniscias. Yan po yung inaantabayanan po ng bayang Israel. Kaya sabi po ng isang dakilang propeta ng lumang tipan, ang sabi daw po ng Panginoon sa kanyang beloved na bayan, mayroon kayong makikitang senyales na darating na ang ating tagapagligtas. At ang sabi nga po niya, may ipapanganak na birhen. So wala pa pong ganyang nangyari, di po ba? Wala pong virgin na nanganak. Kaya ito pong panganganak ng isang birhen ay isang miracle. At ang sabi po ni Propeta Isias, ipapanganak ang isang sanggol at ito ay magiging lalaki at ipapangalan sa kanya, she will call his name Emmanuel. Ngayon, dumako po tayo sa bagong tipan. Yan din po ay inulit sa aklat po ng Matthew chapter 1 verse 23. Inulit po yung prophecy. Yung prophecy po ng Old Testament. Behold, the virgin shall be with child and shall bear a son, and they shall call his name Emmanuel. Pero dito po, translate po yung meaning ng Emmanuel. Ang sabi po, which translated means God with us. Sabihin nga po natin, God with us. God with us. Amen. So napaka-importante po niyan. Kanina, nabanggit po ni Tito Warren na ang Panginoon, ang Diyos mismo ay nagkatawang tao. Okay? Totoo din po yun. Sineselebrate po natin lahat ang kapanganakan ng ating Panginoon, pero hindi po doon nagsimula. Kasi nga po, bago po siya ipanganak bilang isang tao, Diyos na po siya. He is already God. God in the heavens, the God of the universe, nagkatawang tao po siya para maabot niya po tayo. He wanted to save us, at yan po yung purpose kung bakit po taon-taon, and I believe it is the most celebrated season of the year. Di po ba? Yung Christmas time, and mamaya tingnan po natin yung biblical perspective, how we are able to celebrate Christmas that will honor the Lord. Kasi mapapapansin po natin, hindi naman masama, may mga company o organizations na ang kanila pong team, year-end celebration. Kasi magtatapos po yung taon. Yung iba naman po, Thanksgiving party. Hindi naman po masama. Ang problema lang po kasi, nawawala na yung essence kung bakit ba nagsiselebrate. Ayan. Hindi lang po naman dahil sinustain tayo ng Panginoon, bahagi po yon,
sinustain tayo ng Panginoon ng buong taon, iningatan tayo ng Panginoon, marami tayong natutunan ng buong taon, and marami po tayong tinanggap ng buong taon, marami rin pong kinuha ng buong taon, okay lang po yan. Pero ang pinaka-highlight po talaga ng Christmas, there is a God in the heavens na nagkatawang lupa para tayo po ay abutin. Yan po yung tunay na celebration po ng Pasko. Diba? Kasi minsan nga, yung ibang party pa, may kasama pang inuman eh. Diba? So nawawala talaga yung essence, although we don't blame them because they really don't know. Tradisyon na po yan na may celebration po kada darating ang panahon o buwan ng Disyembre, pero may tunay po talagang kahulugan ang pagdiriwang na ito. There is a biblical revelation of why we do celebrate it. Kaya sabi nga po ng John chapter 1, verse 1 and 14, basahin ko po sa Legacy Standard Bible, "In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God." Sa pasimula pa'y andun ng salita, kasama ng salita ang Diyos, at ang sabi po niya, at ang salita ay ang Diyos mismo. At pagdating po sa verse 14, ang sabi po ng Bible, and the Word, yung Diyos, na ang salita at ang Diyos ay iisa, at yung salita ay naging tao. And the Word became flesh and dwelt among us. Sabi po ni Apostle John, we beheld His glory. Nahawakan namin ang kaluwalhatian ng Diyos. The glory as of the only begotten from the Father. Ang kaluwalhatian na kaisa-isang anak ng Ama, punong-puno siya ng biyaya at punong-puno siya ng katotohanan. So, ibig sabihin ni John, yung Diyos ng universe na hawakan namin. Nakita namin siya. Nakita namin punong-puno siya ng biyaya, punong-puno siya ng katotohanan. At ang tinutukoy po ni Apostle John, walang iba kundi ang ating Panginoong Jesus. Amen? He is an eyewitness. Hindi na lang po siya napapanalangin o ini-imagine po nila. He was able to hold the God of the universe in the person of our Lord and Savior, Jesus Christ. So bakit po ba napunta rito ang Panginoong Jesus, mga kapatid? Napakalino po ng turo ng Biblia. Ang sabi niya po sa Matthew chapter 1, verse 21, ang tinutukoy po na she ay si Maria, and she will bear a son, and you shall call his name Jesus. Why? For he will save his people from their sins. Yan po yung tanging layunin ng Panginoong Yesus kung bakit po siya nagkatawang tao para iligtas po niya ang kanyang bayan sa kanilang mga kasalanan. So that's the very essence po ng ating celebration tuwing Pasko. Dahil inaalala po natin, minsan sa history ng humanity, the greatest event happened in human history that God Himself in the heavens came down to become like one of us para po maligtas po tayo sa ating kasalanan. Bakit po ba tayo ililigtas sa ating kasalanan, mga kapatid? Kasi ang lahat po sa atin ay nagkasala. Tama? Yan po yung sabi ng Romans chapter 3, verse 23. Ang sabi po ng Biblia, for all. Hindi lang po yung mga politiko. For all have sinned. Hindi lang po yung kasama sa flood control projects. Lahat po tayo, for all have sinned and fall short of the glory of God. Hindi po natin naabot yung kaluwalhatian
ng Panginoon. We miss the mark. Lahat po tayo. At ang nakakatakot po kasi sa lahat ng makasalanan ay mayroon pong kaparusahan. And the Bible tells us po in the book of Revelations, yung mga taong hindi po nagsisi ng kanilang kasalanan at hindi po sumampalataya sa ating Panginoong Yesus, sila raw po ay mapupunta sa tinatawag po ng Biblia na dagat-dagatang apoy o hell. Sa ating pong panahon, binabasa po natin yan, hindi lang po siya kwento, it is a reality. Anybody who will not repent, anyone who will not believe in the gospel, at yung gospel nga po, ang Panginoong Yesus ay ipinanganak, at hindi lang po siya ipinanganak, siya po ay pinako sa kalbaryo ng krus para pagbayaran po niya yung kasalanan ko at kasalanan po nating lahat at para po tayo maligtas sa ating kasalanan. Balik po tayo sa aklat ng Isaiah. Ito po, prophecy po to. Hindi pa po nangyayari. Thousands of years yet to be fulfilled. Pero kung makikita nyo po dyan, mga kapatid, it is already past tense. Ibig sabihin, ganyan po ka-accurate ang Biblia. Kung ano po yung ipinopesiya po ng lumang tipan, sigurado na po ngayon ay mapupulfill. At nangyari nga po in the New Testament. Sabi po ni Prophet Isaiah sa Isaiah 53 verse 4 to 6 sa Legacy Standard Bible, surely our griefs He Himself bore. Yung ating mga paghihirap ay Kanyang dinala. Yung ating kalungkutan, rather na po. And our sorrows He carried. Yung ating pong paghihinagpis sa buhay po natin, dinala daw po niya. Yet, we ourselves esteem Him stricken, smitten of God. Ang Ama po ang siyang nagpahirap at dumating sa point hanggang sa namatay ang ating Panginoong Yesus. At syempre, ito po ay dahil sa ating kasalanan. But He was pierced through for our transgression. Sinugatan po ang Panginoon, pinahirapan po siya para po, dahil po sa ating mga kasalanan or transgression. He was crushed for our iniquities. Siya po ay dinurog ng Ama. The Father has crushed His Son because of our iniquity. The chastening for our peace fell upon Him. Yung kaparusahan na dapat para sa akin at para sa ating lahat ay napunta po sa Kanya, sa ating Panginoong Jesus. And by His wounds, we are healed. Dahil sa Kanyang mga latay, tayo po ay gumaling. All of us, like sheep, have gone astray. Each of us has turned to his own way. Para daw po tayong mga tupa, nagkanya-kanya po tayo ng lakad. Tayo pong lahat ay naligaw. But Yahweh has caused the iniquity of us all to fall on Him. Subalit ang Panginoong Ama, inilagay sa Panginoong Yesus ang lahat ng kasalanan ng sanlibutan para po dalhin niya po ito at yun nga po ang ginawa niya sa kalbaryo ng cross. That's what the Lord has done. Kaya yun po yung kailangan nating alalahanin. When Christmas season comes, it is the greatest love that we have ever seen. Kaya nga po, di ba, yung pinaka-popular na verse, John 3:16, for God so loved the world that He gave His the only begotten Son,
that whosoever who believes in Him will not perish but have everlasting life. Amen. That is Christmas, mga kapatid. Hindi lang po celebration to, nagsiselebrate tayo. Mamaya, meron po tayong mga regalo. Mamaya, kakain po tayo ng napakasarap na mga pagkain na inihanda ng bawat isa po sa atin. At magsasaya po tayo. But let us not forget that this celebration is only possible because Jesus Christ gave His life for all of us. Amen. Dahil siya po ay nagsakripisyo, ialay ang kanyang buhay para po sa ating lahat. Kaya naman po mga kapatid, ngayong Pasko, meron po tayong ilang points po dito. Ngayong Pasko, I believe it is a message pointing to Christ Himself. Amen. Ang Pasko po ay nakaturo lang sa ating Panginoon. Kaya naman po, napakaganda ng mga inawit po natin. It is because this season points to one Savior, and that is our Lord Jesus Christ. Amen po? Amen. Kaya nga, di ba sabi nga nila, the reason, Jesus is the reason for this season. Kaya ngayong Pasko, mga kapatid, nawa ang selebrasyon po natin ay nakatutok po una sa ating Panginoon. Marami po tayong isi-celebrate. Marami po tayong ipapasalamat. Pero huwag po nating kakalimutan na ang selebrasyon na to, una sa lahat, ay dapat nakatuon sa ating Panginoon. Luke, makikita niyo po yan, hindi ko na po babasahin para hindi na tayo magtagal. Yung part po ng Christmas story is found in Luke chapter 2, verse 1 to 20. Ngayon, kuha lang po tayo ng mga verses para makita po natin biblically kung paano po i-celebrate ang Pasko ng tama. Number 1, of course, it must point to Christ. Verse 11, sabi po ng mga anghel, kinausap niya po yung mga shepherds o yung mga pastol. Sabi niya, "For there is born to you this day in the city of David a Savior who is Christ the Lord." So sabi niya, ngayong araw na ito ay may ipinanganak. Of course, wala pong biblical accuracy o tinuturo ang Biblia na December 25. Kasi nga, sabi nila, sa Israel po, wala pong shepherd ng ganitong panahon. Kasi malamig. Hindi po mahalaga yung exact day. Ang mahalaga po ay yung reality na minsan po sa ating history ay dumating ang Panginoon na tagapagligtas. Amen? Amen. Kasi may mga debate po dyan, hindi na tayo mag-debate doon. Basta alam natin, Christ came to save us from our sins. Amen? Amen. That's the reality of Christmas. Pangalawa po, mga kapatid, it's a message of simplicity. Ang Pasko po ay hindi patungkol sa magarbong handaan, magarbong pagkain, magarbong regalo. Kung babasahin po natin Luke chapter 2, it is so simple story. Ito, kumuha tayo ng isang verse 7 in the New King James Version. Ang sabi po doon, nung ipinanganak ang Panginoon, Panginoon po, ito Panginoon. And she brought forth her firstborn son, and wrapped him in swaddling clothes. Hindi po siya magarang suot na mayayaman kasi I believe during the time linen is a very expensive na tela. Lampin lang po ang Panginoon. And laid him in a manger. Wala pong mayaman pinapanganak sa sapsapan. Kasi din po makain kabayo eh. Di po ba? So doon po pinanganak ang Diyos ng Biblia, ang Diyos ng universe. Because there was no room for them in the inn. Naubusan po ba ng kwartong Panginoon at dinala sa manger? Of course, this is intentional. Because there is a message in Christmas. The Lord wants us to celebrate this Christmas with simplicity. Amen. Amen.
Kasi minsan, ay, hindi tayo mag-celebrate ngayon kasi wala tayong pera. Ay, hindi tayo mag-celebrate. Parang feeling ko walang Christmas ngayon. Kasi walang bonus. Wala yatang Christmas ngayon kasi ba't wala akong regalo? Ang lungkot talaga ng Pasko. Wala pa akong Pero hindi po yun yung essence ng Pasko, di ba? The Lord wants us to celebrate this with simplicity, mga kapatid. Alam ba ninyo po, mga kapatid, kung papasahin ninyo yung Luke chapter 2, 1 to 20, ang kinausap po doon ng anghel ay mga pastol. Alam niyo po ba yung mga pastol during that time? Shepherds in Jesus' time are the lowest class ng tao in the social status. Kumbaga, ano nga sila Kumbaga, outcast. Parang hindi ba bahagi yung mga pastol noong panahon na yun. But you can see, the angel sought the shepherds. Yung mga pastol po ang hinanap po nila. At doon po ni-reveal ang pinakadakilang kaganapan na mangyayari sa sangkatauhan. The greatest news was given to the shepherd. Simple people. What a great Lord. Kaya po tuwang-tuwa yung mga pastol Ayun, bakit? Yung sinabing sa sabsaban, yung sinabing doon ipapanganak, yung sinabing binalot lang ng lampin, nakarelate sila agad. Kasi, parang kagaya namin, yung tagapagligtas. Amen. Hindi siya pinanganak sa palasyo. Hindi siya hinandaan ng napakamagarbong pagdating kasi tagapagligtas po ito. He was just born in a manger. Kaya sabi ng mga shepherd, "Oy, kauri namin! Kauri namin yung tagapagligtas." Walang pagkakaiba. Ito ay nakabalot ng lampin at ipinanganak lang sa sabsab. Kasi po yung mga mahihirap nung araw, may manger sila kasi iilan yung hayop nila. Pero the rich people, no. Kasi libo po yan. Hindi po sila pwedeng galing sa sa likod bahay o tabing bahay lamang. Kaya nakakatuwa po, di ba? Nakakatuwa po yung pagdating ng Panginoon. He came as just like an ordinary. Not only ordinary, the lowest class. Ano po? What a great Savior. Amen? Kaya ngayong Pasko po, celebrate po natin ito sa puso natin with simplicity. Huwag po tayo maghanap ng mga bagay na nawala naman. Amen? Sapat na po yung realization that Jesus came to save us from our sins. Amen? Kung may dagdag, may bonus, purihin ang Panginoon. Kung wala naman, purihin pa rin ang Panginoon. Amen? Amen. Para malugod po ang Panginoon sa ating selebrasyon, mga kakabsa. Next, it's a message of gratitude. Ito po ay panahon muli ng pasasalamat. Kaya sabi nga po ng verse 10, Luke chapter 2, then the angel said to them, ang kausap po yung mga shepherds pa rin, huwag kayong matakot. Do not be afraid. O ba naman, di ba? Kausapin ka ng anghel. Baka may himatay ka dyan. Siyempre, natakot po sila. For behold, pero sabi ng anghel, huwag kayo matakot. For behold, I bring you good tidings of great joy. This is the greatest joy that human history will ever have. Ang pinakadakilang kagalakan, at ito po ay para sa atin. Amen? Of great joy which will be to all people. Kaya mga kapatid, salamat sa inyo mga testimony. Ano pang nararanasan natin? Pagpapala po yan. Amen. Lalo na nasa Panginoon po tayo. Kasi hindi lang po sa kalusugan tayo magpapasalamat. Hindi lang po sa pagpapala ng provision, material blessing tayo magpapasalamat.
pasasalamatan po natin ang Panginoon sa lahat ng pagkakataon. Amen? Sa lahat ng pinagdaanan o naranasan po natin. Everything is a blessing from the Lord. Kaya ito po ay panahon ng pasasalamat. Next, it is of course a message of praise and peace. Luke 2:13 to 14 and verse 20. Ang tindi po nung nangyari, nung ipinanganak ang Panginoon, ano pa nangyari? And suddenly, there was with the angel a multitude of heavenly hosts. Wow! Libo-libo pong anghel, mga kapatid, ang nagpupuri sa Panginoon. At ang kanilang sinasabi, Glory to God in the highest, and on earth peace, goodwill toward men. Amen? Even the angelic hosts, they're celebrating. They're praising God. Alam nyo, kasi bumaba ang Panginoon nila at tagapagligtas. Kaya nga po, ang sabi dito, nagkaroon po, dumating ang kapayapaan sa ating lahat. Di ba yung isa sa popular passage po na pinipreach tuwing panahon po ng ganit ng Kapaskuhan, yung Isaiah chapter 9 verse 6, For unto us a child is born, unto us a son is given, and the government will be on his shoulder, and he will be called Wonderful Counselor, Everlasting Father. At yung sabi po doon sa Isaiah 9:6, He will be called Prince of Peace. Alam niyo po kung bakit? Ang tao po na makasalanan ay kaaway po niya ang Panginoon. Whether he knows it consciously or unconsciously. Buksan po ninyo yung Bible po ninyo sa Romans chapter 5 verse 10. Open your Bibles in Romans chapter 5 verse 10. New King James Version. Sabi po dito ng Biblia, For if, when, we, ang nagsasalita po dyan, si Apostol Pablo, sinasama niya po yung sarili niya. Ang sabi niya, when we were enemies of God, we were reconciled to God through the death of His Son. Kaya makikita po ninyo dyan, sabi ni Pablo, kagaya natin, kaaway natin ang Diyos. Diyos Ama na nasa langit, subalit tayo po ay nakipagkasundo sa Ama natin na nasa langit sa pamamagitan ng pagkamatay ng kanyang bugtong na anak. Kasi nga po, ang kanyang bugtong ng anak, ang Panginoong Hesus, ang siyang nagbayad ng kasalanan nyo at kasalanan po nating lahat. Another thing, mga kapatid, open your Bibles in James chapter 4, verse 4. Santiago, Kapitulo 4, talatang 4. Basahin ko po sa New King James Version. Do you not know that friendship with the world is enmity with God? Whoever therefore wants to be a friend of the world makes himself an enemy of God. So lahat po tayo ay naging makamundo. Kaya kaaway po natin ang Panginoon dahil sa ating mga kasalanan. Kaya naman po, tuwang-tuwa yung mga anghel, nagpupuri sila sa Panginoon, at ang sabi nila, Glory to God in the highest and on earth peace. Dumating na po kasi ang tunay na prinsipe ng kapayapaan. Amen? Kaya nga po in this world, hindi po talaga natin makakamit ang tunay na kapayapaan. Sa mundong ito, there is no lasting peace. Kahit nga iba't ibang bansa depende sa leader. May peace talks, pero mamayang konti, o sa susunod na buwan, sa susunod na liderato, may gera na naman. So thank you
Praise be to the Lord God because the Prince of Peace came. Amen? Amen. Verse 20 po. Then the shepherds returned. Tingnan mo, tuwang-tuwa po sila, di ba? Bumalik na po sila, glorifying. Nagpupuri po sila and praising God for all the things that they had heard and seen as it was told them. Masayang-masaya po ang mga pastol. Pagbalik po nila, nagpupuri sila, nagpapasalamat sila sa Panginoon. Wow, Lord! Grabe yung narinig namin. At hindi lang namin narinig, nakita po namin. Next, mga kapatid. Christmas, I believe, is a message of obedience. Nung narinig po ng mga pastol, yung mensahe po, o yung good news ng mga anghel, ano pong ginawa nila? Verse 15 and 16. So it was when the angels had gone away from them into heaven, bumalik na po yung mga anghel sa langit, that the shepherds said to one another. Ano sabi niya? Sabi nila, let us now go. Tara! Puntahan na natin! Puntahan na natin! Huwag na tayong mag-delay. Let us now go to Bethlehem and see this thing that has come to pass, which the Lord has made known to us. Dali-dali po sila. Verse 16, and they came with haste. Ibig sabihin, ano po sila with urgency? Dali-dali po nila at nakita po nila si Maria, nakita po nila si Jose, at nakita po nila yung sanggol and the babe lying in a manger. Amen. Yan po ang mensahe ng Panginoon sa atin, mga kapatid. Ako naniniwala ako, delayed obedience is disobedience. Pag nangusap na po ang Panginoon sa kanyang salita, there is no point of delaying. Amen. Amen. We need to obey, and we need to obey immediately. Amen po ba? Kasi hindi po tayo mapapahamak pag ang Panginoon po ang nagsalita sa atin. You might argue in your mind, but if we obey with humility and faith, yun po talaga ay nakaka-honor sa ating Panginoon. Kaya ngayong Pasko po, mga kapatid, let us ponder and think about it. Marami po tayong mga bagay marahil na hindi nasunod na kalooban ng Panginoon ngayong taon na to. And it's about time to repent. Amen? Amen. Pag sinabing repent po, magbago tayo ng isip. It is, the meaning of repentance is, or repent means changing one's mind. Kung may pananaw ka, may nalalaman ka, pero binasa mo yung Bible, iba yung sinasabi ng Bible, huwag kang manahan sa sarili mong alam. Trust the Word of God because the Word of God is perfect. Amen? Amen. Perfecto po, walang yun po ang tama. Pag binago mo yung isip mo, ibig sabihin, you have repented and you have believed in the Word of the Lord. And next po, patapos na po tayo, bear with me, is a message of proclaiming the gospel. Ito po yung panahon, mga kapatid, na ibahagi po yung ebanghelyo ng Panginoon. Tingnan niyo po yung verse 17 and 18. Ano sabi po diyan? Now when they had seen Him, nakita po ng mga shepherds yung sanggol na nakahiga sa sabsaban. Ano sabi po niya na? Ano nangyari po diyan? They made widely known. Pinaalam po nila, hindi po nila tinago sa sarili nila. Kaya there is no such thing as just personal faith. You need to share your faith. Di ba ba? Ano sabi? The saying which was told them concerning this child. And all those who heard it, may nakinig. Kasi ibinahagi po nila, marveled at those things which were told by them by the shepherds. Kaya mga kapatid, given the opportunity po ng Panginoon, we must not hesitate to share our faith to others. Amen? Especially po sa ating immediate family. Especially po sa ating mga kamag-anak. Kasi sa panahon na ito, nakasanayan na rin po natin, nagkakaroon ng mga reunion, di ba?
Yung mga pamilya natin, umuuwi, pumupunta po asan kung buhay pa si Lolo at si Lola, si Mama at si Papa, nagdaratingan ng mga anak. At marami po sa ating mga family members na hindi pa po sumasampalataya sa Panginoon. And this is an opportunity. Kasi minsan, ngayon lang natin makikita Once a year, o kaya hindi pa nga yearly, di po ba? Madalang natin makita. So, i-grab mo na kapatid yung pagkakataon. I-share na natin yung faith. Kung nahihiya ka, humingi ka ng lakas ng loob sa Panginoon. Amen? Kasi alam mo naman, yung isi-share mo para sa kanilang ikabubuti at hindi lang yon. Ito po ay may eternal na pagpapala para sa kanila. They will never be lost once they have believed in the gospel, repented from their sins, at syempre po, hindi naman po gagamit ang Panginoon ng halaman. Halaman. Tayo po yun. Amen? We are the people of the Lord na gagamitin po niya para maibahagi po yung kanya po, yung kaligtasan na meron na po tayo. Very, very important, mga kapatid. And lastly po, ang huli. It is a message of personal reflection. Nung napakinggan po ito ni Maria, ano pong ginawa niya? Ito na po yung personal take niya. But Mary kept all these things and pondered them in her heart. Amen? So yung pagdating, ginamit siya ng Panginoon para doon po ipanganak ang ating tagapagligtas. Pero makikita po natin dito, she as well take it personally, intimately in her heart. Kaya ngayong Pasko, mga kapatid, napakadami pong selebrasyon, kaliwat kanan, ang mga celebration po. Pero wag po tayong mako-caught up lang sa celebration. Let us give enough time to reflect. Amen? Magkaroon po tayo ng personal reflection. Hindi lang po puro trabaho, hindi lang po puro pamilya, hindi lang po puro celebration. Kailangan din po natin isaalang-alang yung personal po nating pananampalataya. Panginoon, ano ba yung mga bagay na kailangan ko pa po ayusin sa sarili ko? Ano pa po yung kailangan ko improve? Saan po ba ako kailangan pang lumago, Panginoon? Ito na po yung tinatawag din natin na me time. It's about, this is the time that it is very personal. Lalo-lalo na po, mga kapatid, sa spiritual. Evaluate po natin yung personal relationship po natin sa Panginoon. Huwag nating sasayanin yung pagkakataon. Lalong-lalo na po, yung panahon po natin, it is a generation of distraction. Nandyan ang social media, nandyan ang internet. Ang bilis po natin ma-distract, mga kapatid. Iwan mo muna yung telepono mo. Bitawan mo muna yan. Magkaroon ka ng oras at panahon mag-reflect sa personal relationship mo sa Panginoon. And I believe this is the last verse. Open your Bibles, mga kapatid, sa Ephesians chapter 5. Verse 15 to 17. Basahin ko po sa Legacy Standard Bible. Ephesians chapter 5, verse 15 to 17. Ang sabi po ni Apostle Paul, therefore, look carefully how you walk. Ingatan mo, bantayan mo kung paano ka mamuhay. Not as unwise, but as wise. Hindi parang isang mangmang, kundi parang isang matalino. Verse 16, redeeming the time, because the days are evil. Kunin mo ang lahat ng pagkakataon, kapatid, sapagkat ang panahon po natin ngayon ay pasama na po ng pasama. And verse 17, on account of this, do not be foolish, but understand what the will
Amen? Alamin po natin yung kalooban ng Panginoon at masusumpungan lang po natin yan kung atin pong bubuksan ang ating mga Biblia at manalangin po tayong basahin kung ano ang nais at plano po ng Panginoon sa buhay po natin. Amen? Merry Christmas po and a Happy New Year. Sige po, tayo po tayong lahat. Palangpalan po natin ang Panginoon. Hallelujah. He deserves the praises and ating pong pasasalamat sa Kanya. Let us pray. Heavenly Father, we thank you so much, dear Lord, for this great and wonderful time. Maraming salamat po, Panginoon. Indeed, this is not about us, Lord. This is all about you, O God. Ikaw po, Panginoon, ang bida dito. Ikaw po, Panginoon, ang object ng aming pong celebration. Thank you, Father God, for sending your only begotten Son to pay the penalty of our sins, to die, O God, in behalf of us, Panginoon. Sa dami po ng aming pagkakasala at pagkukulang po sa inyo. At salamat din po, Panginoong Banal na Espiritu Santo, because you have made this salvation, O God, possible and workable in us, O God. Thank you, dear Lord, sa plano po ninyo na kami po ay tubusin at kami nga po ay iligtas. Thank you, Father God, for the message of Christmas, dear Lord. And I pray, O Lord, nawa sa aming pong kanya-kanyang maliliit na pamilya, let us be able to celebrate this, O God, according to the biblical teaching, dear Lord. Indeed, O God, madali po, Panginoon, malihis yung aming pong selebrasyon kung hindi po kami nakatuon po sa inyo. Kaya nawa, Panginoon, ang mensaheng ito ay madala po namin, even as we celebrate, O God, intimately in our family, O God. Andun po yung kasiyahan, napakaganda po niyan, andyan po yung exchange gift, andyan po yung celebration, kainan, and a lot more, O God. But let us not forget, dear Lord, that it is all about you, O God. Kaya maraming salamat po, Panginoon. Thank you for my brethren. Thank you for my truthful gospel family, dear Lord. And I pray, Panginoon, na ngayong Kapaskuhan at ngayong celebration na ito, O God, this Yuletide season, dear Lord, this Advent, O God, I pray, Lord, na maging kalugod-lugod po sa inyo ang aming pagdiriwang na ito. Kaya maraming salamat po, Ama. We bring you back all the glory, we bring you back all the honor, and we bring you back all the praises, O God. Ingatan niyo po kami, Panginoon, ang aming mga anak. Let us enjoy our time together, dear Lord, with our families, with our relatives, with our friends, O God. And most of all, let us enjoy this time in the presence of our Lord and Savior, Jesus Christ. Kaya maraming salamat po, Ama. All the glory and honor belongs to you, dear Lord. And let your shalom rest upon us, O God, for the rest of the week. At lalo na po, yung celebration po namin ng Kapaskuhan. Ito po ang aming samo, ito po ang aming nalangin. In Jesus' mighty name we pray. Lahat po yung magsabi na, Amen. Palakpan sa natin ang Panginoon, mga. And by the way, Merry Christmas, mga kapatid natin who join us online, who will be joining us later this afternoon. Blessed Christmas po sa inyong lahat. Tawain natin yung mga kids natin, mga kapatid, and we'll be praying for them. Mga kiddos, come on guys! Bago po tayo kumain, and let us extend our right hand sa ating pong mga sigiting. Yan. Ate Lulu! Kuya Chico, bili! Come on guys! Just lang to ha. Oh, careful. Kids, go! Baba! Come on! Ay po ay mananalangin na. Ayaw ni Lulu ata. Ginawa ni Papa.
Okay, sige, kaya po yung mag-pray. Let us extend our right hand to our kids. Olive. Okay, so sige, extend po natin ang ating mga kamay. And let me release this blessing to our kids. Let me read it in Numbers chapter 6, verse 24 to 26. May the Lord God bless you and keep you. May the Lord make His face shine upon you and be gracious to you. And may the Lord turn His face toward you and give you peace. Pagpalain niyo po nawa, Panginoon, ang aming mga anak. And I pray, dear Lord, that every one of them, O Lord, will come to their personal saving faith, personally, sa bawat buhay at pananampalataya po ng aming mga anak. Ingatan niyo po sila, especially this vacation time, and even, O God, we as a church, facing 2026, Panginoon, ng buong pagpapakumbaba, buong pananampalataya at buong pagtitiwala po sa inyo. Maraming salamat po, Panginoon. We bring you back all the glory. We bring you back all the honor. In Jesus' mighty name we pray. Lahat po yung magsabi ng Amen! Tito Warren? Okay, mga kids, dito muna kayo. Okay? Una sa lahat, maraming salamat po. Ano po, balakpakan po natin si Lord sa buhay ni Pastor. Sino ang na-bless sa message natin ngayon? So, mas naiintindihan na po natin kung anong ibig sabihin ng Christmas. Amen? At dahil dyan, sige, makakaupo na po tayo habang nag-prepare po ng foods, yung mga nanay po natin. Ano po? Kayo mga kids. Sino